Narinig niyo na bang balita? May darating daw na AFAM dito. Saad ni Julia na kanyang ka-churchmate. Hindi maiwasang mapalingon ni Isabela. Isa na namang hapon ng linggo yon sa kanilang simbahan. Nagliligpit na sila dahil katatapos lang ng kanilang pagsamba. Pero yon at nagdadaldalan na ang mga ito tungkol sa parating na AFAM sa church nila. Hoy, kayong dalawa dyan, tumulong na nga kayo sa pagliligpit at paglilinis. Kung ano-anong pinag-uusapan nyo dyan. Saad ni Isabela sa kanyang mga ka-churchmate. Natawa naman si Julia at kinuha na ang walis. Hindi ka ba nananabik? May paparating na AFAM dito sa church natin. Tumaas ang mga kilay ni Isabela. Oh, ano naman? Ano bang meron sa AFAM na yon? Simpleng guest lang dito sa church, hindi ba? Sus, hindi ka interesado? Tumawa si Julia at sinundot-sundot pa siya. Hindi niya nalang pinansin, kaya iba na ang kinausap nito. Pupunta siya next month, diba? Tanong ni Ana at halata sa boses ang pagkasabik. Yung American guy? Si James? Ngumiti si Julia sabay tango. Oo, siya nga. Narinig ko, matangkad, gwapo at sobrang puti. Hindi na ako makapaghintay na makilala siya. Kinuha na ni Isabela ang walis mula kay Julia. Hindi nito matuloy-tuloy ang pagwawalis dahil sa pagdaldal. Sandali, sino yung pinag-uusapan nyo? Sobrang importante niya ba? Ha? Sumandal si Ana at binaba ang boses na parang may sikreto. Ang pangalan niya ay James. Pupunta siya sa simbahan natin next month. Isang Amerikanong lalaki. Narinig ko, bata, single at sobrang gwapo. Maraming mga babae ang excited na. Ang ibig kong sabihin, sino ba namang hindi matutuwa kung may matangkad, gwapo, puting lalaki na pupunta sa simbahan? Sumingit si Julia at tumango pa ng may kagalakan. Nakita ko ang mga pictures niya sa mga gamit ni Pastor. Mukha siyang perfect na guy na pwedeng i-date. Matangkad, malapad ang mga balikat. Talaga, mga ganun ang type ko. Hoy, Julia, maghunos dili ka. Baka nakakalimutan mong may boyfriend ka na. Ikaw talaga. Natawa naman si Julia. Sorry na, humahanga lang naman ako. Napailing naman si Isabela. Alam nyo, sa halip na pinag-uusapan nyo yan, bakit hindi na lang atupagin nyo ang pagtuturo sa mga bata mamaya? Hindi ba't may event next month? Ipili nyo na sila ng kawikaan na isasabayang pagbigkas nila. Nakaramdam si Isabela ng kaunting inis. Hindi naman niya kinaiinisan ang ideya na may bagong tao sa simbahan. Pero ramdam niya na ang lumalaking excitement sa paligid. Ang sigla ng mga kaibigan niya ay halata at hindi siya sigurado kung ano ang mararamdaman niya tungkol doon. Pero sa ibang mga bagong dating sa church nila, hindi naman niya makitang nananabik ng ganoon ang mga ito. Pero kaibigan niya pa rin naman ang mga ito at ayaw niyang sirain ang saya ni na Julia dahil lang sa AFAM na paparating. Ikaw, Isabela, excited ka ba? Tanong ni Julia. Alam ko excited ka rin, magaling ka lang maglihim. Huminto si Isabela saglit, pagkatapos dahan-dahang umiling. Hindi, wala akong interes sa ganyan. Ano namang gagawin ko sa kanya? Aalayan ko ng bulaklak kapag dumating? Tumawa naman si Ana. Ano? Bakit hindi? Pwede rin naman kung gusto mo. Napangiwi naman si Isabela. Ano ba naman kayo? Parang lalaki lang yan. Isa pa, hindi ako interesado sa mga tao na may ibang lahi. Hindi kami magkakaintindihan kapag ganon. Mahina pa naman ako sa wikang Ingles. Mas gusto ko pang mga lalaking Filipino, yung purong Pinoy. Ayoko ng Amerikano. Hindi ba't sinakop din tayo ng mga yan, kaya ayoko. Saka hindi kami compatible kahit na sino pa yan. Kaya hindi ko na papangarapin ng isang katulad niya, katulad ng mga ginagawa ninyo. Natawa si Julia at lumapit sa kanya. Pero gwapo siya, Isabela. Hindi mo naman pwedeng sabihin na wala kang interes kasi hindi mo pa naman siya kilala. Pero sabi ni Pastor, mabait daw yun. Huwag kang magsalita ng tapos. Baka mamaya, ikaw palang matipuhan ng AFAM na yon. Bigla namang nangilabot si Isabela sa ideyang iyon. Hindi naman sa ayaw niyang makilala si James, pero alam niya kung anong pinupunto ng mga kaibigan niyang single. Naghahanap ang mga ito ng romance o love life. Single siya at naghahanap din naman, pero hindi siya ganoon. Hindi niya rin alam kung pasok ba sa ideal niyang lalaki si James. Hindi naman din kasi siya tumitingin sa kagwapuhan. Gusto niya pa rin alamin ang ugali. Ilang linggo ang lumipas, dumating na ang araw ng pagdating ni James.
Tahimik na inaayos ni Isabela ang pag-upo ng mga bata. Hindi niya pinagtatabi ang mga madadaldal dahil hindi nakikinig ang mga ito kapag nagsisimula na. Umayos kayo dyan ha. Ako magpapiano ngayon kaya natatanaw ko kayo. Behave lang. Paalala niya sa mga bata. Sumagot naman ang mga ito ng opo. Napangiti siya at pumwesto na sa harap ng maliit na piano. Mga babae ngayon ang mga tumutugtog kaya sila na ang naghanda ng mga instrumento. Siya lamang ang nandoon pati na rin ang mga kabataan. Dahil mamaya pa magsisimba ang mga magulang niya. Hindi kasi sila kasya sa church kaya kailangang magkaibang oras. Narinig niya ang mga bulong-bulungan ng mga kaibigan niya na hindi naman maawat sa pag-uusap tungkol kay James. Babaliwalain niya na sana pero mukhang mahihirapan si Isabela na gawin iyon. Pagpasok pa lang kasi ni James, naharang na agad ang atensyon ni Isabela. Lahat ng mga paningin nasa binata na agad. Sino nga namang hindi mapapalingon dito? Sa tangkad at puti pa lang ni James, talagang lahat ay mapapasunod ang tingin. Akala ko ba hindi ka interesado? Bakit parang nakalimutan mo ng huminga dyan? Hindi na maalis ang tingin mo ah. Panunukso sa kanya ni Julia. Pinilit ni Isabela na umiwas ng tingin. Ano ka ba naman? Ano bang sinasabi mo dyan? Saglit lang akong tumingin. Ano naman? Pinaningkitan siya ni Julia ng mga mata habang nakangiti. Sus, Isabela, tanggi pa. Napanguso naman siya at medyo lumayo na kay Julia. Hindi maitatanggi sa kilos niya pero ayaw niya pa ring aminin. Mas matangkad si James kesa sa inaasahan. Malapad ang mga balikat gaya ng sinabi ng mga kaibigan niya. May magulo at kayumangging buhok at matalim ang mga asul na mga mata. Nakaputing simpleng t-shirt at maong pero mukhang ang bango-bango pa rin. Tumingin ito sa paligid ng simbahan. Parang iniis ka ng mga tao. Hanggang sa huminto ang mga mata nito kay Isabela. Hoy! Isabela! Sa'yo nakatingin! Parang bulating inasinan na sabi ni Julia. Mabilis siyang tumingin pababa. Hindi niya maintindihan kung bakit lumalakas ang tibok ng kanyang puso. Akala niya ay hindi siya maaapektuhan sa binata. Pero yun siya at hindi makatingin ng diretsyo. Palagi niyang sinasabi na ayaw niya ng ibang lahi, na hindi niya nais makipagrelasyon sa isang tao na sobrang kakaiba sa kanya. Pero nang muli siyang tumingin kay James, hindi niya kayang itanggi na mayroong isang bagay sa binata na nagpahulog ng kanyang pansin sa isang paraan na hindi niya inaasahan. Laging iniisip ni Isabela na alam na niya kung ano ang gusto niya. Pero ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, nagsimula siyang questionin ang lahat ng iyon. Matapos ng pagsamba, nagsimula ang karaniwang pagtitipo nila tuwing linggo. Nagsama-sama ang mga kababaihan sa isa sa mahabang mesa para kumain. Ngunit ngayon, may kakaibang saya at excitement sa hangin at ramdam ni Isabela na nakatuon sa kanya iyon. Tahimik siyang umupo, sinisikap na iwasan ang makipag-eye contact sa sinuman. Ngunit si Julia, Ana, at ang iba pa ay agad na lumapit sa kanya. May mga ngiti ang mga ito na abot hanggang tenga. Kitang-kita ang kasabikan na pag-usapan si James. Alam mo, Isabela? Sabi ni Julia sa kanya. Hindi mo kayang magkunwaring hindi ka interesado. Nakita ko kung paano mo siya tiningnan kanina. Huwag mo nang itago. Mukhang napupusuan ka rin naman niya. Nahuhuli din namin siyang tumitingin sa'yo. At nung tumugtog tayo, sa'yo lang siya nakatingin. Nag-init ang pisngi ni Isabela at tumingin sa kanyang plato. Wala akong interes sa kanya. Saka ano ba naman kayo? Anong gagawin nyo? Babantayin nyo na lang lahat ng kilos ni James? Nandito tayo para sumamba, hindi para lumande. Umaawi tayo para sa Diyos. Tapos kayo, ang napansin nyo na nakatingin sa akin si James, manalangin kayo at humingi ng kapatawaran. Kayo talaga, mga pasaway. Saglit lang naman kaming napasulyap, pero umaawit pa rin naman kami para sa Diyos. Isabela, napakahirap naman kasing hindi mapansin ang panay na pagsulyap niya sa'yo. Lalo na nang nagpatotoo ka kanina. Pakiramdam ko na kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang mga sinasabi mo, batid ko na nakikinig siya na parang nararamdaman ka niya. Mas lalo mong itinatanggi, mas lalong lumalabas na may something na ugnayan sa inyong dalawa. Natatawang sabi ni Ana at may kislap sa mga mata. Ikaw din naman ay aming napapansin. Hindi ka tumigil sa kakatingin sa kanya, Isabela, habang tumutugtog ka sa piano. Tila nakadikit na yata yung paningin mo kay James. Hindi. Mabilis na sagot ni Isabela. Nag-iikot lang ako ng mga mata kanina. Siyempre, malapit siya sa mga bata.
Mga batang tinitingnan ko at hindi siya. Nagpatuloy ang panunukso kay Isabela. Natatakot na siyang baka makarating pa kay James. Baka kung ano pang isipin ng binata dahil sa mga sinasabi ng kanyang mga kaibigan. Tingnan mo, namumula na naman si Isabela. Sabi ni Ana at itinuro pa ang mga pisngi ni Isabela na namumula na sa hiya. Parang gusto ni Isabela na maglaho na lang. Mahiyain siyang tao at ang lahat ng atensyon ay lalong nagpailang sa kanya. Sabi ko na nga hindi ko siya gusto. Muling iginiit na Isabela at medyo lumakas na ang boses. Dumagdag pa si Julia sa pangaasar sa kanya. Tingnan natin. Gusto mo gumawa kami ng paraan? Pwede naman tayong magtabi-tabi sa pagkain ng tanghalian. Itutulak ka namin sa tabi ni James mamaya. Ano, okay ba yun sa'yo? Para naman magka-love life ka na Isabela. Umawang ang bibig niya at hindi na talaga makapaniwala sa mga kaibigan niyang mga mapang-asar. Ayoko nga. Hindi ako uupo sa tabi niya. Ang mabuti pa, uuwi na lang ako. Tumawa naman si Julia. Hindi pwede. Ikaw ang toka ngayon sa pagtuturo sa mga bata, di ba? Bawal ang absent. Naiinis na siyang bumaling sa mga ito. Huwag niyo na akong asarin. Akala niyo ba nakakatuwa pa? Hindi ako namumula dahil sa kilig. Namumula na ako dahil sa labis na hiya. Huwag kayong maingay. Baka makarating pa kina pastor at pastora at kung ano pang masabi nila at isipin. Tumahimik naman ang kanyang mga kaibigan. Subalit talagang may mga plano ang mga ito para sa kanya. Bago pa siya makapagreklamo, bigla na lang siyang itinulak ng mga ito sa upuan malapit sa inuupuan ni James. Hoy, anong ginagawa niyo? Mariing tanong ni Isabela at akmang tatayo pero pinigilan pa siya ng mga ito. Diyan ka na, mas gaganahan kang kumain kapag may katabi kang pogi. Sabi pa ni Julia pagkatapos ay kumindat. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Hoy, ano ba? Huwag niyo akong iwan dito. Hey! Bati agad ni James sa kanya, kaya mas lalo siyang nagulat. I don't think we know each other. I'm James. Tumingin si Isabela sa binata at mas lalong nag-init ang mga pisngi dahil hindi siya magaling mag-English. I'm Isabela, but don't talk to me. No English. Nasa bansa ka namin kaya dapat kang magsalita ng Filipino. Tagalog. But I couldn't understand you. I just know some Tagalog words but I'm not fluent. Are you a part of this church? Tanong ni James at mukha pang interesado sa kanya. Kumunot naman ang noo ni Isabela. Oh, yes. No? Maybe? Mas lalo siyang naguluhan sa mga pinagsasasabi niya. Medyo awkward ang simula ng usapan at gusto ni Isabela na maglaho na lang. Nakakaintindi naman siya ng English pero konti lang at hindi siya gaanong nagsasalita. Hindi naman kasi siya katalinuhan. Hindi rin siya nakatapos ng pag-aaral dahil nagtitinda na lang siya ng mga inihaw malapit sa kanila. Napalingon si Isabela sa mga kaibigan niyang itinulak siya sa sitwasyong iyon. Nanonood ang mga ito, nakitang-kita ang saya sa mga mata. Hindi nakatiis si Julia at bigla na lang may sinabi kay James na agad nitong pinaniwalaan. Hey, Isabela has crush on you. That's why she's blushing like that. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Hoy, Julia, ano yun? Wala akong crush dito sa lalaking to. Lumingon si Isabela sa kanyang katabi. James, stop. Look and listen, okay? I don't have crush to you. Julia said it's not true. Huwag kang maniwala dyan. She's a joke. Tawang-tawa naman ang mga kaibigan niyang mga baliw. Kaya siguro siya ang itinulak sa AFAM dahil alam ng mga ito na mahina siyang mag-English. Is that true? Natatawang tanong ni James, ang mga asul na mga matay kumikislap ng kuryosidad. Do you have a crush on me? Don't deny your feelings. It's okay. I also like you the first time I laid my eyes on you. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Your mouth is flowering pala. Marunong kang mangbola. Do you know what mambola means? It means you are balling me. So don't balling me because I don't believe in that words. I don't believe at love at first sight, okay? And don't believe them. Hindi totoong sinasabi nila. Wala akong crush sa'yo. Sagot niya kahit hirap na hirap talaga siyang magsalita ng English. Ngunit lalo pang tumawa si James. Tawa na mukhang nagigiliw sa kanya. Maybe I should learn your language instead so that I can understand you well. But anyway, it's nice to meet you, Isabela. I hope we become friends.
Tumangon naman agad si Isabela. Okay, yeah, sure. Friends lang, but remember, hindi kita crush. Saglit na naging tahimik ang paligid. Ang ingay ng mga kasamahan ni Isabela na binibiro siya ay parang lumayo at ang tanging nakatutok na lang sa kanyang isipan ay ang init ng ngiti ni James at ang kabaitan ng boses nito. Kahit hindi sila masyadong nagkakaintindihan, parang okay pa rin yun para sa binata. Maya-maya nagsimula na namang mang-asar si Julia. Mukhang may nagsisimula na dito. May namumuo na bang nararamdaman? Napairap naman si Isabela. Manahimik ka dyan, Julia. Hindi na maikakaila ni Isabela yon. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagtanggi, sa kabila ng kanyang unang pag-aatubili, may isang bagay na hindi maipaliwanag tungkol kay James na nagpaparamdam sa kanya ng kakaibang init. Sa gitna ng tanghaling yon, kahit nakakahiya nung una, naging okay na rin naman para kay Isabela. At sa sinabi ni Julia, mukhang may espesyal ngang mabubuo sa pagitan nilang dalawa ni James. Lumipas ng ilang buwan mula nang mangyari ang awkward na tanghalian na yon, at sa kabila ng unang pag-aalangan ni Isabela, may nangyaring pagbabago sa pagitan nila ni James. Naging malapit sila sa isa't isa at hindi niya maitatanggi na nahuhulog na ang damdamin niya para sa binata. Lumingon sa kanya si James at ngumiti. Isabela, I've really enjoyed getting to know you these past few months. You're kind, funny, and well, you're truly amazing. Mabait ka at maganda. Natawa naman si Isabela sa mga salitang natutunan nito. Talaga? Maganda at mabait ako? Tumangon naman si James. Opo, maganda ka at mabait. Huwag kang magpo sa akin. Sa mga matatanda lang yon. Magkasing edad lang naman tayo. Nakangiti pang sabi ni Isabela. Mataman muna siyang tiningnan ni James bago muling nagsalita. I've been thinking a lot about us, and I wanted to ask, can we be lovers? Bumilis ang tibok ng puso ni Isabela sa narinig niyang tanong. Hindi niya inasahan ang tanong na yon ng ganoon kabilis, lalo na't hindi pa naman siya sigurado sa kanyang nararamdaman. Ngunit hindi lang yon, may nararamdaman siyang mas malalim sa loob na nagdudulot ng kanyang pag-aalinlangan. Huminga siya ng malalim, sinusubukang hanapin ang mga tamang salita. James, I don't think I can. Nag-ibang ekspresyon ni James at may kalituhan na dumaan sa mukha nito. But why? I thought we had something special. Napakagatlabi naman si Isabela. Kasi James, I am dalagang Pilipina. There's a way I always think about how a man will ligaw to me. It's not like what happens like you asked me. Kung tayo na, hindi ganun yon. It's a tradition, something I believe. Nagpatuloy naman si Isabela sa pagpapaliwanag kahit na nakikita niyang nalilito palalo ang binata. I like the traditional. Example, magsisiba ka ng kahoy sa amin. Pag-iigib mo kami ng tubig, maninilbihan ka sa pamilya namin. Just ask other Filipinos there and they will answer you properly. I just couldn't tell you clearly because of our language. I believe that a man who seriously wants to court me needs to show respect for my family and values. Ibig sabihin, hindi mo lang ako basta tatanungin na magiging girlfriend mo. Kailangan mo akong ligawan sa paraang inaasahan ng aking mga magulang. Kailangan mo akong paghirapan. When you do that, you're not just respecting me, but my family and our culture here in the Philippines. Dahan-dahang inaabsorb ni James ang mga sinasabi ni Isabela. So, I need to do that for you so that we can be lovers? Huminga ng malalim si Isabela at marahang tumango. Yes, you should do that. Will not agree to become your boyfriend unless you do that. Gusto ko na pumunta ka sa bahay namin at kailangan mong humingi ng permiso sa aking mga magulang. Kailangan mong sundin ang kanilang mga utos at kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka sa puso ko. Huminto siya at tiningnan ito, sinusubukang tansyahin ang reaksyon ng binata. Hay, ang hirap naman mag-explain ng English. Hirap na ako. Galingan mo naman mag-aral ng Filipino. Nababangag na ako sa'yo. But anyway, let's go back to the topic. You need to serenade me. That's part of our culture and you need to do everything what I want and my family wants. Ay, ayoko na, ang hirap. Basta, manligaw ka muna sa akin. Napahalakak naman si James dahil sa kanyang reaksyon.
Kaya minsan ayaw niya nalang kausap ang binata. Parang pupulupot na ang dila niya sa pagsasalita. Yun ang ayaw ni Isabela. May mga bagay na hindi sila nagkakaintindihan ni James. Tumango-tango ang binata at ngiti-ngiti na nakatingin sa kanya. So, you want me to come to your house? Ask your parents for permission, follow their rules, and serenade you? Am I right? Tumango si Isabela ng dahan-dahan. Yeah, finally, you get my point. Parang kakaiba ang humiling ng ganoong luma at tradisyonal na bagay, pero hindi niya maiwasang isipin na mahalaga yun sa kanya. Tumingin siya sa paligid, medyo nahihiya sa kanyang hiniling. Humalakak ng bahagya si James, hindi na mawala ang ngiti sa mga labi nito. You know, I didn't expect this. I like you. Gusto kita, Isabela. And if that's what it takes to prove it to you, then I'll do it. Tumingin si Isabela kay James na mahilig mangbola. Parang sasabog na ang kanyang puso sa halo-halong emosyon. Hindi niya inasahan ang ganoong reaksyon pero pinatibay nun ang kanyang loob. Talaga? Tanong ni Isabela. You will do it? Kumislap ang saya sa asul nitong mga mata. For you, yes, of course. I want to prove that I'm serious about you, Isabela. I'll do anything. I just want you to know that I really like you. Inabot ni James ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos iyon. I will learn Tagalog so that I can understand you. We will do it slowly, Isabela. I will follow your tradition and I'll show you myself. I will follow your tradition and I'll show myself. I just want you to know that I'm here for you. Huminga siya ng malalim, pilit na dinadama ang lakas ng tibok ng kanyang puso dahil sa binata. Sige, tignan natin kung saan tayo dadalhin ito. Lalong lumawak ang ngiti ni Isabela. Yun ang simula ng isang bagong bagay, isang bagay na bubuo sa pasensya, respeto at ang kahandaang gawin ang lahat upang mapatunayan ang pagmamahal ni James para sa kanya. Katulad nga ng sinabi ni James, nanligaw na nga ito. Lahat ng gusto niyang mangyari, sinunod ng binata. Gustong-gusto rin naman ito ng mga magulang niya, kaya hindi nagtagal, naging sila na. Sa buong relasyon nila, kahit na hindi sila masyadong nagkakaintindihan, masaya pa rin naman si Isabela. Bukod doon, nag-i-effort naman si James na mag-aral ng Tagalog. Gusto kasi nito na mas lalo pa silang magkaintindihan. Yun nga lang, ang sayang nararamdaman ni Isabela, bahagyang mababawasan dahil kailangang umuwi ni James sa United States. Mahigpit niya itong niyakap. Babalik ka, I will wait for you so please come back, mahal ko. Opo, mahal ko. I'll come back for you. I just need to fix something. When I come back here, I will marry you. Nakangiting sabi ni James sa kanya. Marahan namang tumango si Isabela. Okay, sana wag kang magtagal doon. Malayo yon. Hindi kita mapupuntahan kapag namimiss na kita. Muli pa siyang niyakap ni James. Napabuntong hininga na lang siya. Siguradong mangungulila sila sa isa't isa. Gayunpaman, hindi naman pwedeng tumigil agad ang mundo nila sa paligid dahil lamang nagmamahalan sila ni James. Sabi ng boyfriend ni Isabela, ilang buwan lang ito sa US at babalik din pagkatapos. Ngunit lumipas ang mga buwan at mga taon, hindi na muling bumalik pa si James. Subalit umaasa pa rin si Isabela dahil mahal na mahal niya ang binata. Gusto niyang maniwala na babalik pa rin ito at pakakasalan siya. Pero mukhang wala na talagang pag-asa na bumalik pa ang pinakamamahal niyang si James. Pastora, ano pong meron? Bakit niyo po akong gustong makausap mag-isa? Tanong ni Isabela. Napabuntong hininga si Pastora bago muling nagsalita. Pinag-isipan ko kung sasabihin ko pa sa'yo. Pero hindi na rin talaga kaya ng aking konsensya lalo na't nakikita pa kitang umaasa. Bahagyang umawang ang bibig ni Isabela. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi agad nakapagsalita si Pastora. Pero nang muli itong magsalita, parang may bombang sumabog sa kanyang mukha. Si James, mas maigi siguro kung huwag mo na siyang hintayin pa. Huling balita kasi namin sa kanya, nagpakasal na siya sa ibang bansa sa ibang babae. Bahagyang natawa si Isabela, hindi makapaniwala sa sinabi ni Pastora sa kanya. Talaga po ba? Baka naman po nagkamali lang po kayo. Sabi po sa akin ni James, babalik daw po siya at pakakasalan ako. Hindi po bumabali ng pangako ang boyfriend ko. Hinaplos ni Pastora ang kanyang braso. Pero
Ito ang totoo, Isabela. Talagang nagpakasal na siya sa iba. Pasensya na kung hindi namin agad nasabi sa'yo. Ayaw na sana naming makialam pa, pero nakikita naming umaasa ka pa sa pagbabalik niya. Alam ko masasaktan ka sa ginawa ni James sa'yo, pero wag mong kakalimutan na pwede kang kumapit sa Diyos. Kapag may dinadamdam ka, magsumbong ka lang sa Kanya. Sige, maiwan muna kita. Nang iwan siya nito, doon palang tumulo ang mga luha ni Isabela. Hindi siya makapaniwala na nagawa siyang lokohin ni James ng ganoon. Umasa siya dahil pinaasa siya ng binata. Yun naman pala, magpapakasal na ito sa ibang babae roon. Iniisip niya pa na mabuting lalaki si James, lalo na at pareho silang palasimba. Gustong gusto niya ito dahil pareho sila ng pananampalataya. Subalit ang tao ay tao pa rin, nagkakamali at pwedeng makagawa pa rin ng kasalanan. Oo, tama. Huwag na siyang bumalik dito. Umiiyak na sabi ni Isabela bago isinga ang naipon niyang sipon. Subukan niya lang talagang magpakita sa akin. Kakalbuhin ko siya. Sorry Lord, pero galit lang talaga ako sa ginawa ng lalaking yon. Akala ko okay siya. Akala ko okay kami. Akala ko lang pala. Hinagod ni Julia ang kanyang likod. Tahan na, malilimutan mo rin ang lalaking yon. Makakahanap ka pa ng iba. Marami pang lalaki dyan na tiyak na maghahabol sa'yo at hindi ka papaasahin. Pasensya ka na, nagsisisi tuloy kami na itinulak ka pa namin kay James. Napanguso naman si Isabela habang nagpupunas ng mga luha. Okay lang, hindi ko naman kayo sinisisi. Pero sige, kahit niloko ako, sige okay na rin. Maipagmamayabang ko naman na may pumatol sa aking afam. Ang malungkot na aura, napalitan dahil sa tawa ni Julia. Sira ka talaga. Oo nga, tama. Ilagay mo na lang siya sa listahan ng ex mo, parang resume. Tumulo na naman ang mga luha ni Isabela, kahit anong pilit niya pang pagaanin ang sitwasyon. Pero parang mahihirapan yata akong mag-move on sa lalaking yon. Alam mo yung ginawa niya sa aking pagpapaasa? Sobrang taas, kaya nga yung binitiwan niya ako, sobrang lagapak. Niyakap siya ni Julia at hinayaan lang umiyak. Iniyak niya lang lahat, inintindi ang sariling emosyon. Nang bahagyang naging maayos ang pakiramdam niya, doon siya nanalangin. Isusuko niya na lang lahat kay Lord ng sakit na kanyang nararamdaman. Humingi na rin siya ng sign na sana sa pangalawang pagkakataong umibig siya sa mabuting lalaki na mamahalin siya at hindi lolokohin. Hanggang sa lumipas ang mga taon, hindi naman siya binigo ng Diyos. Saan po tayo pupunta, Tay? Tanong ni Isabela sa kanyang ama. Sumagot naman ito. Sa tiyahin ko sa probinsya, yung soltera, ibuburol na. Walang mag-aasikaso kasi wala namang asawa at mga anak. Kaya kami nang mag-aasikaso ng nanay mo. Kawawa naman. Napailing na lang ang kanyang ina. Kung nag-asawa naman si Tia at bumuo ng sariling pamilya, sana hindi siya nag-iisa bago mawala sa mundo. Ang lungkot kapag walang sariling pamilyang maaasahan. Napaisip si Isabela sa sinabi ng nanay niya. Ayaw niyang mamuhay mag-isa. Yun ang isang bagay na sigurado siya. Palagi niya kasing naiisip ang sarili na mag-aasawa at magkakaroon ng mga anak. Pero habang tumatagal, nag-aalala na siya. Lalo na at 4 na taon ang lumipas, pero wala pa rin siyang naging bagong nobyo. Kahit bagong manliligaw, ay wala rin. Lord, nandito na naman ako. Nakikipag-usap sa'yo, sabi ni Isabela habang nakaupo. May request sana ako. Pwede? Huminga siya ng malalim. Lord, 3 taon na po akong walang boyfriend. Kahit isa, wala po nagpaparamdam. Iniisip ko po kung pangit ba ako, Lord? Bakit simula nang lokohin ako ng afam na yon? Wala na pong lumalapit sa akin. Nakikita ko lahat po ng mga kaibigan ko, ikakasal na. Ako na lang pong hindi, Lord. Ayoko pong mag-isa hanggang mamatay. Napanguso si Isabela at bahagyang nag-isip. Ihingi po sana ako ng sign. Mas okay po sana kung mamaya, since talabas naman po ako para pumunta sa kantin. Sandaling nag-isip si Isabela. Kailangan niyang maging specific at baka hindi niya pa magustuhan ang ibibigay sa kanya ng Diyos. Kapag nakita ko po ang mga ito sa isang lalaki, ibig sabihin po, siya na po ang dawan ko nakaputi po siya ngayong araw at puting medyas, pero maraming nakaputing medyas. Sige Lord, medyas na lang po na neon green. Yan Lord,
Imposible ba yan? Sana po bigyan mo po ako ng sign. Amen. Huling sabi niya bago iminulat ang mga mata. Hindi niya alam kung pagbibigyan ba siya pero aasa pa rin siya dahil baka sa pagkakataong yon may lalaki na siyang bagong mamahalin. Pagkatapos manalangin, lumabas na siya para pumunta sa ospital. Nandoon kasi ang kantin nila at siya ang bantay para sa oras na yon. Naglalakad na siya papasok sa kantin nang biglang may nakabunggo siyang lalaki. Nagulat siya nang matapon ang pagkain sa puti nitong uniform na pang-nurse. Hala, sorry hindi ko sinasadya. Gulantang na sabi ni Isabela. Okay lang, Isabela. Mahinang-mahina na sabi nito. Napatingin siya tuloy rito. Kilala mo ako? May ngiti naman ito sa mga labi kahit nadihado niya na. Oo, anak ka ng may-ari ng kantin, hindi ba? Lagi akong bumibili sa inyo at palaging ikaw ang tindera. Hindi mo siguro ako namumukaan. Napangiwi naman si Isabela. Nako, maraming bumibili sa amin kaya hindi ko na naaalala. Saglit lang, halika muna sa loob, sumama ka muna sa akin. Papalitan natin yung pagkain mo, saka lilinisin yung damit mo kung pwede pang linisin. Napakagatlabi naman ito at mas lalong napangiti. Okay lang naman, magpapalit na lang ako ng uniform. May extra pa naman ako. Pero sige, palitan mo na lang din ang pagkain natapon. Tumango naman si Isabela habang hinihila ito papasok. Oo, papalitan ko talaga. Saka kapag magpapalit ka, ibigay mo sana sa akin yung uniform mo. Ako na maglalaba. Ano nga palang pangalan mo? Bahagya namang natawa ang binata. Huwag na. Okay na to. Ako na lang ang maglalaba. Saka, ako nga pala si Eduardo. Ngumiti si Isabela at pinaupo ito sa upuan malapit sa kitchen. Hi, Nurse Eduardo. Ako na ang magpapalaba. Ibigay mo sa akin kasi ako ang may atraso. Binigyan niya ito ng maraming tissue. Habang nagpupunas ito, sumandok naman siya ng pagkain para sa binata. Dinamihan niya ang mga ulam at iba't ibang klase para naman makabawi siya sa kanyang kasalanan. Oh, eto, buko juice na rin. Pasensya ka na talaga. Medyo nagigilty niyang sabi. Ngumiti lang sa kanya si Eduardo. Okay lang, wala naman sa akin to. Pero natigilan siya nang makitang namumula ang kamay ni Eduardo. Anong wala? Namumula yung kamay mo. Sorry talaga, napaso pa kita. Mahinang tumawa si Eduardo at saglit na tumingin sa kanya. Okay nga lang, may ointment naman sa itaas. Lalagyan ko na lang to. Hindi mo na kailangan mag-alala pa. Huminga ng malalim si Isabela. Tinulungan niya na lang na magpuna si Eduardo. Pati puti nitong sapatos, natapunan din pala ng ulam. Walang pagdadalawang isip na bahagya siyang umupo at pinunasan ang mga sapatos nito. Natigilan lang siya nang makitang neon green ang kulay ng mga medyas nito. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Yun na ba ang sign na hinihingi niya? Marahan siyang tumunghay kay Eduardo na clueless sa mga nangyayari. Mahilig ka pala sa kulay neon green na medyas? Sabi niya rito. Nanlaki ang mga mata ni Eduardo at agad na iniwas ang mga paa. Hindi naman, sa kapatid ko kasi to. Ito ang binigay niya sa akin. Walang ka-hygiene. Kailangan niya raw ng puti, tapos wala siyang ibang bagong medyas kundi itong neon green. Ang geologs nga, bawal to sa ospital, tinago ko lang. Gumuhit agad ang ngiti sa mga labi ni Isabela. Hindi, okay lang. Ang ganda nga eh. Gustong-gusto ko ang neon green. Hindi niya gusto ang kulay na yon, pero yun ang hinihingi niyang sign at nakita niya si Eduardo. At simula ng araw na yon, pakiramdam niya ay nagkaroon ng direksyon ang buhay pag-ibig ni Isabela. Sa mga lumipas na buwan, ang pagtatagpong yon nasundan pa ng nasundan. Nakilala nilang isa't isa at naging mas malapit pa sila. Boto rin naman ang mga magulang ni Isabela sa binata. Hindi naman kasi choosy ang mga magulang niya. Basta matino, makajos at may mabuting kalooban, okay na para sa mga ito. Ito ng order mo. Dinagdagan ko na kasi special ka. Natatawang sabi ni Isabela nang ibigay niya ang order ni Eduardo. Napangiti naman ang binata. Salamat. Alam mo na talagang mga paborito ko. Tumango naman si Isabela. Hindi niya na masyadong napansin si Eduardo dahil sa dami ng customer na bumibili. Kaya naman, nang humupa na ang mga tao, nagulat siya nang makitang nandoon pa rin si Eduardo. Oh, Eduardo, may kailangan ka pa ba? May nakalimutan ba ako sa order mo? Tanong pa ni Isabela habang inaayos ang mga plastic labo. Napakagatlabi naman ang binata. Wala naman, nandito pa ako kasi
Gusto ko lang ayain ka. Baka pwede tayong manood ng sine pagkatapos mo rito. Mamaya rin kasi matatapos ang duty ko. Kaya baka makaabot pa tayo sa last show. Napangiti naman agad si Isabela at dumungaw sa istante ng mga ulam. Date ba yan? Inaaya mo ba ako mag-date? Namula naman ang mga pisngi ni Eduardo at mahinang tumugon. Oo, date sana. Mas lumawak pa ang ngiti ni Isabela. Sige, mag-date tayo. Hoy, Ate Isabela, anong kalandian yan? Panira ng kapatid niyang baliw. May customer na bumibili rito oh. Puro lang yung inaatupag mo. Isusumbong kita kay tatay. Akala ko ba dalagang Pilipina ka? Napairap naman agad si Isabela. Binulyawan muna ang kapatid bago muling humarap kay Eduardo. May date tayo mamaya. Saan tayo magkikita? Ngumiti naman si Eduardo kahit nanginginig ng bahagya ang mga labi nito. Susunduin na lang kita dito. Hihintayin kitang matapos dyan sa kantin ninyo. Tumango naman agad si Isabela. Sige. Pagkaalis ni Eduardo, kilig na kilig siya habang kinukuha ang mga order ng mga bumibili. Nang wala ng customer, doon na siya kinausap ng kanyang kapatid. Hoy, Ate Isabela, ano yun? Tanong ng kapatid niyang Epal. Bakit ka nakikipaglandian sa nurse na yon? Sa kakala ko ba, dalagang Pilipina ka? Bakit halos itulak mo ng sarili mo sa lalaking yon? Natawa naman si Isabela. Torpe, tutulungan ko na, halata namang gusto niya ako. Saka huwag kang mag-alala, gusto ko rin naman siya. Humingi ako ng signs kay Lord at siyang binigay. Kaya sure ako na kahit ako ang unang lumandi sa amin, hindi ako mabibigo. Natawa na lang ang kapatid niya. Basta kapag umiyak ka dyan sa lalaking yan, mamaya maging katulad kay Kuya James. Hirap na hirap kang makamove on. Mabilis namang nangasim ang mukha ni Isabela. Ano ba yan? Huwag mo nga ipaalala sa akin ng afam na yon. Matagal ko na siyang nakalimutan at ibinaon sa limot. Hindi ko na rin naman siya makikita. Nasa US na yon at kasamang asawa niya. Pero ano bang pakialam ko? Siyempre wala na. Next time, huwag mo nang mabanggit-banggit pang pangalan ng lalaking yon. Nasisira lang ang mood ko. Nakikita mong in love na ako kay Eduardo. Tapos bigla mong isisingit yung unggoy na yon. Humagalpak naman sa tawa ang kanyang kapatid at hindi na muling nagsalita pa. Hindi niya nalang iisipin ang sinabi nito. Ayaw niya nang sumagi pa sa isip niya si James. Basta ang goal niya lang ngayon, maging sila ni Eduardo at magpakasal sila kapag ipinagkaloob ng Diyos. Eduardo, ano? Tayo na? Nakangiting tanong ni Isabela. Ngumiti rin naman si Eduardo at tumango. Oo, halika na. Salamat nga pala at pumayag ka na lumabas tayo. Tumango naman agad si Isabela. Ano ka ba? Walang problema. Saka kung hindi ka nag-aya, ako na mag-aaya sa'yo. Close na tayo at gusto ko namang makalabas-labas tayo kahit papaano. Pagkarating sa sinehan, magkatabi silang naupo ni Eduardo. Lumingon siya sa binata at napangiti nang makitang nakafocus ito sa palabas. Isang tahimik na gabi, walang ingay, walang istorbo. Dalawa lang sila, niyayakap ang init ng presensya ng isa't isa. Maya-maya ay napatingin siya sa kamay ni Eduardo na bahagyang gumagalaw. Nakapatong lang sa armrest sa pagitan nila ang braso ni Isabel. At napangiti siya nang makita ang mga daliri ni Eduardo. Unti-unting lumalapit at parang gusto siyang hawakan. Ang tagal naman, nakangiting sabi ni Isabela. Umawang naman ang bibig ni Eduardo. Ha? Natatawang siya na ang umabot sa kamay ni Eduardo na gustong humawak sa kanya. Ayan, ano? Okay na? Humugot ng malalim na hininga si Eduardo bago ngumiti. Oo, okay na. Iniisip ko lang naman. Baka nalalamigan ka kasi malamig ang aircon. Gusto ko lang naman na makaramdam ka ng init sa palad ko. Napailing na lang si Isabela at nangingiting ibinalik ang tingin sa screen. Ang dami pang palusot. Nang matapos ang palabas, lumabas na rin naman sila. Magkakwento pa sana siya ng mga opinyon niya pero nakita niyang seryoso na ang mukha ni Eduardo. Isabela, sabi ni Eduardo sa kanya at halatang kinakabahan. May kailangan akong sabihin sa'yo. Tumingin si Isabela sa binata. Ano yon? Ilang beses itong napalunok, parang nagdadalawang isip sa sasabihin sa kanya. Matagal ko nang gustong sabihin to. Matagal na kitang gusto. Siguro hindi mo alam, pero matagal na kitang pinapanood sa kantin. At lagi akong nag-iisip kung kailan ko makakaya na makipag-usap sa'yo.
Palagi akong naghahanap ng timing para makausap ka. Pero wala akong lakas ng loob. Kaya nga nang matapunan mo ako ng ulam, nagkaroon ng pag-asa sa puso ko. Isabela, naging magkaibigan tayo at naging malapit sa isa't isa. Pero ngayon, hindi ko na talaga kayang pigilan pa. Kailangan ko nang sabihin sa'yo. Ngumiti ng malumanay si Isabela. Eduardo, sa tingin ko, kahit hindi mo na sabihin sa akin ngayon, sa mga kilos mo pa lang, sinasabi mo na sa akin ang lahat. Bumahan naman ang kaguluhan sa mukha ng binata. Anong ibig mong sabihin? Alam ko, sagot ni Isabela at matamang tiningnan si Eduardo. Matagal ko nang alam na may pagtingin ka sa akin. Hindi rin naman kasi ako manhid. Kahit hindi mo sinasabi sa akin ng diretso, nararamdaman ko pa rin sa mga kilos mo. Kumunot ang noo ng binata. Alam mo pala, akala ko hindi mo alam. Tumawa si Isabela ng bahagya. Oo, tuwing bumibili ka ng pagkain sa kantin, nahuhuli kita na sulyap ng sulyap sa akin. At lagi ako nagtataka kung naghihintay ka ng tamang oras para makipag-usap. At ngayon, heto tayo. Pero Eduardo, hindi na kailangan maghintay. Nakikilala na natin ang isa't isa at sapat na yun para sa akin. Bakas ang liwanag sa mukha ni Eduardo. So, papayagan mo ba akong manligaw sa'yo? Ganun bang ibig mong sabihin? Bakit manliligaw pa? Tanong ni Isabela at may pilyong ngiti sa mga labi. Wala na akong kailangan pa. Napagdesisyonan ko na. Gusto kita, kaya hindi mo na kailangan manligaw pa. Ang pagkakilala natin sa isa't isa, para sa akin, ligawan na yon. Kung sasagutin man kita, dito at ngayon na. Napapikit si Eduardo, halatang nagulat sa mga sinasabi niya ng sandaling iyon. Talaga? Tumango si Isabela at lumapad ang ngiti sa mga labi. Oo, gusto ko na maging boyfriend kita, Eduardo. Gusto ko na makasama ka. Matagal na kitang gusto at sa tingin ko, tayo naman talagang para sa isa't isa. Pero, usal ni Eduardo at halatang naguguluhan pa rin. Pero bakit ako? Bakit ngayon? Wala ka bang kailangan pag-isipan muna? Hindi naman sa hindi ko gusto na sagutin mo agad ako. Pero kaya naman kitang bigyan ng panahon na mag-isip muna. Ayoko rin naman kasi na nabibigla ka. Malambing niyang tiningnan ng binata. Alam mo kasi, ganito yan. Nagtatanong ako ng mga senyales kay Lord. Nagdasal ako at humingi ako kay Lord ng senyales tungkol sa tamang lalaki para sa akin. At sinabi ko kay God na kapag nakakita ako ng lalaking nakasuot ng puting damit at neon green na medyas, yun ang senyales. Nung unang nakita kita, alam ko ikaw na yon. Nakasuot ka ng exact na kombinasyon na yon. Laking gulat ni Eduardo at hindi makapaniwala sa narinig. Talaga? Seryoso ka? Talaga bang... Tumango si Isabela at may kasamang tawa ang kanyang boses. Oo, Eduardo. Hindi ko rin lubos na maisip yon na magsusuot ka ng neon green na medyas. Pero malinaw na sa akin na ikaw ang mga sagot sa hinihingi kong sign sa kanya. At nang makita kita, alam kong ikaw nang para sa akin. Natawa nilang si Eduardo. Kung ganon, mabuti pala't sinuot ko ang neon green na medyas ng kapatid ko. Natawa na din si Isabela. Alam ko, pero parang may kabuluhan, hindi ba? Talagang tayo ang para sa isa't isa. Ngumiti si Eduardo sa kanya. Maya-maya'y hindi na ito nakapagpigil pa. Yumuko ang binata at hinalikan siya ng magaan. Napangiti siya dahil sa lambing at pagsuyo na kalakip ng halik na yon. Nang huminto si Eduardo, namumula ang mukha nito, sabay bulong ng mga salitang, Mahal kita, Isabela. Sana palagi mong tatandaan yan. Niyakap niyang binata. Mahal din kita, Eduardo. Sa unang pagkakataon ng gabing yon, pareho nilang napagtanto na ang lahat ng paghihintay, lahat ng senyales, nagdala sa kanila sa puntong yon ng sandaling iyon. At wala sa kanilang nais bitawan ang mayroon sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng gabing yon, naging sila na nga ni Eduardo. Ine-enjoy nila ang mga panahong magkasintahan sila. Hindi rin nagtagal, nagpakasal na rin naman silang dalawa. Sa unang taon ng kanilang pagsasama, masaya naman ang lahat. Walang kahit na anong problema. Isa lang talaga ang lamat na si Isabela mismo ang nagdala. Eduardo, anong gagawin natin? Umiiyak na tanong ni Isabela. Sorry hindi ko naman alam na baog ako. Hindi ko alam. Pinunasan ni Eduardo ang kanyang mga luha. Ayos lang yun, Isabela.
Hindi mo kailangan mag-sorry sa akin. Okay lang kahit wala tayong anak. Masaya naman ako kahit tayong dalawa lang. Napanguso siya at umiwas ng tingin. Natatakot ako na may pagkukulang ako sa'yo. Mag-asawa na tayo at iba pa rin ang may anak tayong sarili. Paano na lang kung isang araw magising ka na lang na gusto mo pala ng anak at hindi ko maibigay yun sa'yo? Siguradong hahanapin mo lang sa iba. Napabuntong hininga si Eduardo. Marahang hinawakan ang kanyang pisngi. Sa tingin mo ba, ganyan kababaw ang pag-ibig ko sa'yo? Hindi ako maghahanap ng ibang babae dahil lang hindi mo ako mabigyan ng anak. Sapat na sa akin na ikaw at ako ang magkasama. Hindi na ako maghahangad ng kahit na ano pa. Kaya sana mapanatag ka, Isabela. Kung ano man ang iyong mga iniisip, hindi ko yun magagawa sa'yo. Pinaglaruan ni Isabela ang mga daliri. Talaga? Hindi mo ako ipagpapalit? Siyempre hindi. Sagot agad ni Eduardo. Mahal kita. Ikaw ang asawa ko kaya bakit kita ipagpapalit? Bahagya siyang tumayo at mahigpit na niyakap si Eduardo. Mabuti na lang talaga at tama siya ng lalaking pinakasalan. Baka kung ibang lalaki pa ang napangasawa niya, malamang ay maiisip na problema lang ang wala niyang kakayahan sa pagbubuntis. Sa mga lumipas na taon, masaya naman ang pagsasama nilang mag-asawa. Pareho silang masipag sa mga trabaho, subalit may oras din naman sila sa isa't isa. Kahit wala silang anak, hindi kailanman pinaramdam ng asawa niya na kulang sila. Kahit silang dalawa lang, pinapadama pa rin nito na matatawag pa rin silang pamilya. Yun nga lang, bakit lahat ng sayang mayroon siya, may paraan ang Diyos para bawiin sa kanya. Na-stroke po? Paano na-stroke, Doc? Bata pa po ang asawa ko. Hindi makapaniwala at naiiyak nang sabi ni Isabela. Napabuntong hininga ang doktor. May mga ganong cases po talaga, misis. Hindi lang pwedeng tamaan ng stroke ang mga matatanda. Pati mga akala natin na mukhang healthy at bata pa. Posible rin po na matamaan. Nang gabing yon, wala siyang ibang ginawa kundi ang umiyak. Naawa siya sa kalagayan ng kanyang asawa. Gayunpaman, hindi niya sinukuan si Eduardo. Mahal niya ito, kaya aalagaan niya pa rin. Pasensya na. Ayokong maging pabigat sa'yo. Sabi ni Eduardo at may lumandas na luha sa mga pisngi. Umiling siya habang pinupunasan ang kanyang asawa. Ano ka ba? Huwag mong isipin yan. Hindi ka pabigat sa akin. Ginagawa ko to para sa'yo kasi mahal kita. Basta magpagaling ka, ibalik natin ang lakas mo para magawa na natin ang mga dati nating ginagawa. Mamasyal tayo sa labas, magsuswimming at kung ano-ano pa. Lumandas na naman ang mga luha sa mga mata ni Eduardo. Nasasaktan siya para sa kanyang asawa pero gusto niya pang lumaban para rito. Sa bawat gabi at pagising, wala siyang ibang ginawa kundi ang manalangin sa Diyos. Humiling na sana ay pagalingin na si Eduardo. Subalit kahit ilang beses niya yung ginawa, hindi pa rin talaga napagbigyan si Isabela. Anak, tanggapin mo na. Wala nang asawa mo. Pangatlong stroke na yan. At una pa lang, nilinaw na sa atin ng doktor na hindi na siya magtatagal. Ngayong wala na si Eduardo. Sana'y matanggap mo. Malungkot na sabi ng kanyang ina. Umiling si Isabela at labis pa rin ang pag-iyak. Hindi. Ayoko. Hindi ko po kaya na wala si Eduardo. Asawa ko po siya. Ayoko po siyang mawala. Hindi ko siya sinukuan pero bakit siyang sumuko? Bakit niya ako iniwan ng ganito? Pero alam din naman ni Isabela na kahit ilang beses siyang umiyak sa pagkawala ni Eduardo, hindi na naman mababago ang katotohanan na wala na ang pinakamamahal niyang asawa. Kaya kahit masakit, pinilit pa rin ni Isabela ang sarili na tanggapin ang pagkamatay ni Eduardo. Kailangan niya pa rin magpatuloy sa buhay. Kung nasaan man ang kanyang asawa, ipinanalangin niya na lang sa may kapal na ingatan ito para sa kanya. Muling dumaan ang mga taon. Ang mga kapatid niya, lahat may asawa na. Ang mga kaibigan niya, masaya sa mga asawa at may mga anak na. Paano naman si Isabela? Para hindi lamunin ng lungkot, bumalik na lang ulit siya sa dati nilang bahay. Para kahit papaano, kasama niya ang kanyang mga magulang. Pero ang akala niyang habang buhay na miserableng sitwasyon, muling magkakaroon ng kulay, muling magkakaroon ng pag-asa, at muling susubok na magmahal. Hi, kayo po ba si Sir Lando? Tanong ni Isabela sa teacher ng pamangkin niya. Umawang naman ang bibig ni Lando. Isabela! Kumunot ang noo niya. Nakilala siya ng teacher ng kanyang pamangkin.
Kilala mo po ako, sir? Napalunok si Lando at saglit na umiwas ng tingin. Magkaklase tayo nung high school. Hindi mo na siguro ako natatandaan. Nagbago ng itsura ko. Ako to, si Rolando. Rolando Ebuen. Bumaha ang rekognisyon sa mukha ni Isabela. Oo, naalala ko na. Ikaw yung matabang classmate namin na walang masyadong pinapansin sa room. Wow, hindi ko alam na teacher ka na pala. Teacher pa talaga ng pamangkin ko. Tapos biglang napatawag ako dito sa guidance. Bahagya namang tumawa si Sir Lando. Huwag kang mag-alala. Mga away bata lang naman yun. Mareresolba pa. Talagang tinatawag lang ang mga guardian para malaman din nila ang standing ng bata dito sa school. Saka para may idea sila kung paano nila i-guide ang mga anak nila sa bahay. Bahagya naman siyang nakahinga ng maluwag. Mabuti naman. Akala ko kailangan pa naming patikimin ng garote ang pamangkin ko para magtanda. Sobrang pasaway niya kasi, mga kapatid niya hindi naman ganyan. Humalakhak muli si Lando. Ikaw, nasaan ang asawa mo? Saan pumapasok ang mga anak mo? Dito rin ba? Natigilan naman siya sa mga tanong nito. Gusto niyang ma-offend pero halata namang honest mistake yun ng dati niyang kaklase. Yung asawa ko, sumakabilang buhay na. Wala rin akong anak. Wish ko nga sana may anak ako para hindi naman malungkot ang buhay. Hindi mapigilan na sabi ni Isabela. Yun talagang kanyang iniisip. Siguro kung may anak silang naiwan ni Eduardo, hindi ganoon kalungkot para sa kanya. Pero dahil hindi niya kayang magkaanak, pati bata ay wala rin siya. Paano na lang kapag nawala ng mga magulang niya? Siguradong maiiwan na naman siya ng mag-isa. Pasensya na't naitanong ko pa. Hindi ko kasi alam. Mahinang sabi ni Lando. Pinilit na lang ngumiti ni Isabela. Okay lang, naintindihan ko naman. Hindi big deal sa akin yon. Sandali silang natahimik. Maya-maya'y muling nagsalita si Lando. Pero ako rin naman. Wala pa akong asawa sa kaanak. Napasinghap naman si Isabela sa gulat. Talaga? Bakit naman wala pa? Napahimas naman ito sa batok. Wala pa. Wala pa akong nahanap na babaeng gusto ko. Saka breadwinner kasi ako sa amin. Ngayon lang natapos kasi napagtapos ko ng 2 kong kapatid. Kaya ngayon wala na akong masyadong iniintindi. Gusto ko na talagang maghanap ng asawa at lumagay sa tahimik. Sumilay naman ang ngiti sa mga labi ni Isabela. Sana nga matagpuan mo na at makabuo ka na ng masayang pamilya. Pero ang hiling ni Isabela para kay Lando, hindi niya alam na gusto pala ng binata na sa kanya to pa rin. Basta nagulat na lang siya isang araw na gusto siyang ligawan ng binata. Hindi ito pala simpa katulad niya, pero para sa kanya, dumadalo na ito sa mga ginagawa nila sa church tuwing araw ng linggo. Kung nagsisimba ka dahil lang sa akin, mabuti pa, itigil mo na Lando. Ang pagbibigay mo ng oras para sa Diyos, hindi dahil may gusto kang babae at nagpapalakas ka. Nagbibigay ka ng oras sa may kapal dahil gusto mong maglingkod sa kanya. Sabi ni Isabela na may bahid ng pag-aalala. Marahan namang tumango si Lando. Alam ko naman yon. Nakikinig naman ako sa mga turo. Hindi ko lang naman ginagawa to para magpa-impress sa'yo, Isabela. Gusto ko lang maintindihan kung bakit ang higpit ng pananampalataya mo. At ngayon, alam ko na kung bakit. Pero hindi ko rin naman itinatanggi na dahil sa'yo kung bakit ako nandito. Alam kong marami kang pinagdaanan sa buhay. Pero sana, kapag binuksan mo ang puso mo, matuto kang kilalanin ako. Gusto talaga kita. Matagal na. Nasa high school pa lang tayo. Kaya sana, bigyan mo ako ng pagkakataon. Marahang umiling si Isabela at hindi makapaniwala sa gustong gawin ni Lando. Alam mo bang sinasabi mo? Oo, gusto ko may makasama ulit sa buhay. Gustong gusto ko yon dahil ayokong maiwan mag-isa. Simula nang mamatay ang asawa ko, lalo pa akong natakot. Pero alam mo kung anong mas ikinakatakot ko? Ang katotohanan ng hindi ako magkakaroon ng anak, na kahit sino pang patulan ko, hindi ako mabibigyan ng anak dahil baog ako. Hindi agad nakapagsalita si Lando, kaya umiwas na lang ng tingin si Isabela. Kaunti lang ang may alam ng kanyang kondisyon. Ayaw niyang ipagsabi sa iba dahil wala namang rason para kumalat pa iyon. Gayunpaman, pakiramdam ni Isabela, ngayon nagugustuhan siya ni Lando, kailangan itong malaman iyon. Nakasalalay doon kung magpapatuloy pa ito sa panliligaw sa kanya o hindi. Ano naman? Wala akong pakialam kahit hindi mo ako mabigyan ng anak. Pwede naman tayong mag-ampon. Sabi pa ni Lando sa kanya. Mapaklang tumawa si Isabela.
Nasasabi mo lang yan dahil porsigido kang ipakita sa akin na mahal mo ako. Pero kapag tumagal, alam ko maghahanap ka rin. Hahanapin mo rin ng may anak, babaeng kayang bigyan ka ng bata. Wala ako noon, kaya tigilan mo na lang ako. Wala ka namang mapapala sa akin. May mapapala nga ako kasi mahal kita. Puno ng paninindigan na sabi ni Lando. Napasinghap na lang si Isabela. Hindi ka ba talaga susuko? Hindi nga sabi kita mabibigyan ng anak. Ano pa bang gugustuhin mo sa akin? Isa pa, nagkaroon na ako ng asawa. Hindi na ako kasing puro gaya ng iniisip mo. Hindi ba parang hindi patas to para sa'yo? Binata ka, hindi ka pa nagkakaroon ng nobya. Tapos ngayon, ang gusto mo, biyudang katulad ko? Ano naman? Mas lalo pang lumapit si Lando sa kanya. Wala akong pakialam kahit biyuda ka pa. Mahal kita. May pagkakataon ako ngayon at ikaw lang ang pinangarap ko. Kaya sana, hayaan mo ako dahil gusto kitang makasama. Hindi ako susuko dahil lang sa sinabi mo. Matamang tiningnan ni Isabela si Lando. Hindi niya na talaga alam ang gagawin kung paano pa mapapasuko ang binata sa kanya. Gusto niya lang naman na maghanap na lang ito ng iba, ng babaeng wala pang nagiging asawa at kayang magbigay ng anak rito. Pero hindi yon ang ginagawa ni Lando. Napaatras si Isabela nang bigla na lang humakbang papalapit sa kanya si Lando. Teka lang, ano ba ginagawa mo? Napangiti naman ito. Liligawan kita. Alam kong nasa unang asawa mo ng puso mo, pero hayaan mo sana akong patunayan ang sarili ko sa'yo. Hindi ako naghahangad na mahalin mo ako katulad ng pagmamahal mo sa asawa mo. Pero, ang tanging hiling ko lang, ako ang piliin mong makasama pang habang buhay. Nag-init ang mga pisngi ni Isabela. Gusto niyang ipaalala sa sarili kung ilang taon na siya para kiligin ng ganoon. Sinet niya na sa utak niya na mananatili na lang siyang single habang buhay. Pero yun si Lando, muli silang pinagtagpo ng tadhana at gustong makuha ang kanyang matamis na oo. At dahil dakila siyang marupok at takot sa buhay ng pag-iisa, tinanggap niya na rin lang si Lando. Napatunayan naman kasi nga nito ang sarili sa kanya. Alagang-alaga siya nito at kahit isang beses, hindi ito nagreklamo tungkol sa kawalan nila ng anak. Katulad lang ito ni Eduardo na kahit isang beses, hindi ipinaramdam sa kanya na may kakulangan siya sa pagsasama nila. Kaya rin siguro nagustuhan niya si Lando at binigyan ng pagkakataon ang sarili na umibig ulit. Pero hanggang kailan ba siya aasa na sasaya ang buhay niya sa mga pinili niyang desisyon? Katulad kay Eduardo, wala siyang kahit na anong naging problema kay Lando. Pero katulad din kay Eduardo, maaga rin itong binawi sa kanya ng Diyos. Ano na? Nag-aalalang tanong ni Isabela sa kanyang kapatid na abala sa pagkuha ng update. Nasaan na raw ang bus? Na-confirm na ba kung saan nakasakay si Lando? Wait lang ate, naghihintay pa ako ng confirmation itong kausap ko. Sabi pa ng kanyang kapatid. Walang ibang ginawa si Isabela kundi ang manalangin na sana hindi yon ang bus na sinasakyan ni Lando at ng mga estudyante. May field trip kasi ng araw na yon ang mga bata. Sumama si Lando dahil na rin sa advisory class nito. Ate, nanginginig ang mga kamay ng kanyang kapatid habang hawak ang cellphone. Si Kuya Lando. Lumapit agad si Isabela at tiningnan ang kanyang kapatid. Anong nangyari? Nasaan na? Okay lang ba siya? Sabihin mo, pakisabi kay Lando na tumatawag ako. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Nag-aalala na talaga ako ng sobra. Napalunok ang kanyang kapatid at bakas ang awa nito sa mga mata. Ate, sabi si Kuya Lando raw saka yung mga estudyante niyang sakay ng naaksidenteng bus. Ate, wala na raw si Kuya Lando. Patay na raw. Parang gumuho ang mundo ni Isabela sa kanyang narinig. Hindi totoo yan. Hindi pwede. Hindi siya pwedeng mawala. Hindi pwedeng pati siya. Ano ba, pinagluloko niyo ba ako? Namatayan na ako ng una kong asawa. Hindi pwedeng pati si Lando, ganun din ang mangyari. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, hindi na alam ni Isabela kung paano pa babangon sa buhay. Lahat ng liwanag na nakikita niya sa paligid, unti-unti nang nawawala. Ang pananampalataya niya, unti-unti na rin humihina. Ate Isabela, tawag sa kanya ng kanyang kapatid na si Mary at may bahid ng pag-aalala ang boses.
Bakit hindi ka na pumupunta sa church lately? Hindi kita nakikita doon sa mga nakaraang linggo. Namimiss ka na raw ng mga bata. Ibinaba ni Isabela ang kanyang tingin sa mesa at malumanay na huminga. Hindi siya agad sumagot. Ang kanyang isipan ay patuloy na umiikot sa mga sakit na matagal niya nang pinipigilang magbalik. Wala na akong nakikitang saysay para pumunta pa sa ganong klaseng lugar. Sagot ni Isabel at tila walang emosyon. Anong silbi ng pumunta sa simbahan? Anong kabutihan ang naidulot nun sa akin? Hindi ba't wala? Wala ako na pala sa paglilingkod sa kanya. Ate, hindi totoo yan. Lumapit si Mary sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Ate Isabela, huwag mong gawin ganito ang sarili mo. Hindi ka ganito. Laging matibay ang pananampalataya mo. Naalala ko pa kung paano ka palaging active sa church. Kung paano ka naniniwala sa lahat ng bagay ng buong mong puso. Hindi mo dapat basta i-give up ang lahat. Kumuyom ang mga kamao ni Isabela. Pero Mary, sawa na ako. Tuwing may maganda sa buhay ko, may mga bagay na nagpapasaya sa akin, may mahal ako, kinukuha lang niya. Kinuha niyang una kong asawa. Tapos ang pangalawa, pareho silang namatay. Iniwan ako ng mag-isa. Anong kasalanan ko? Anong saysay ng pananampalatayang to kung sa huli, wala naman siyang ititira sa akin? Tumulo ang mga luha ni Isabela habang naninikip ang kanyang dibdib. Naglingkod ako sa kanya. Nagdasal ako. Ibinigay ko ang lahat ng mayroon ako sa kanya. Pero patuloy niyang kinukuha ang mga bagay at ang mga tao na pinakamahalaga sa akin. Una, si Eduardo. Pagkatapos naman, ngayon si Lando. Ni hindi niya rin ako hayaan na magkaroon ng anak. Ano ba bang gusto niya? Ano bang klaseng paglilingkod ang kailangan kong gawin para lang hindi niya ako agawan ng kahit na anong mahalaga sa akin? Ginawa ko naman lahat ah. Bakit? Bakit kailangan ako magdusa ng ganito? Mag-isa. Kaya sabihin mo sa akin kung may kwenta pa bang paglilingkod ko sa kanya. Kung ganito lang din naman ang buhay ko. Nanginig ang mga labi ng kanyang kapatid, bakas ang pagkaawa sa mukha nito. Ate Isabela, alam kong mahirap at alam kong galit ka. At okay lang magalit. Okay lang magtanong kung bakit. Pero hindi ka pwedeng mawalan ng pananampalataya dahil sa sakit na nararamdaman mo. Mas lalo ka dapat magtiwala, ate. Alam kong parang iniwan ka na ng Diyos pero hindi pa. Hindi ka niya iiwan. Baka may ibang plano lang talaga sa'yo, ate. Hinugot ni Isabela ang kanyang kamay at tumayo ng mabilis. Hindi, Mary. Hindi ko gustong plano niya para sa akin. Hindi mo naiintindihan. Hindi mo naranasan na mawala ng lahat katulad ko. May pamilya ka pa. May pananampalataya ka pa. Pero ako, parang lahat ng minahal ko'y kinuha at iniwan ako ng mag-isa. Tapat ako, nanalangin ako, ibinigay ko ang buong puso ko sa kanya at anong nakuha ko? Wala kundi kalungkutan at pagdurusa. Kaya sabihin mo sa akin kung dapat ba akong manampalataya sa kanya. Tumayo rin si Mary at sinubukang lumapit sa kanya. Ate Isabela, maaaring pakiramdam mo ngayon ay wala ng laman ng buhay mo. Pero hindi ito ang katapusan. Alam kong mahirap pero pakiusap, huwag kang sumuko. Naranasan mo na ang lahat ng hirap. Pero hindi mo dapat hayaang mawalan ka na ng pananampalataya sa lahat ng kabutihang ginawa sa'yo ng Diyos. Anong maganda sa buhay na to? Sigaw ni Isabela at walang awat ang pagtulo ng mga luha. Anong maganda sa pagmamahal niya sa mga tao kung kukunin lang sila? Gusto ko lang naman magkaroon ng pagmamahal, magkaroon ng pamilya, magkaroon ng kasama sa buhay katulad ng ibang tao dyan. At ngayon, kailangan ko lang magtiwala sa kanya? Maniwala sa kanya? Bakit? Para kunin pang mga susunod na taong mamahalin ko? Hindi na, Mary. Umupo siya sa sofa. Tila ubus na sa lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang magtiwala. Sawa na ako. Pagod na ako. Nanatiling tahimik si Mary. Hindi agad nakapagsalita habang umiiyak na nakatitig sa kanya. Alam niyang alam nito na masakit lahat ng kanyang mga pinagdaanan. Pero hanggang doon lang yon. Hindi naman ito naranasan ang lahat ng naranasan niya. Ate, hindi na mapigilan ang hikbi ng kanyang kapatid. Kahit sa mga madilimong sandali, huwag kang mawalan ng pag-asa. Maaring parang malayo ang Diyos ngayon pero nandyan pa rin siya. At kung papayag ka, gagabayan ka niya sa lahat ng to, kahit na parang ang labo-labo ng lahat.
Ngunit niyuko ni Isabela ang ulo at isang luha ang dumaloy mula sa kanyang mata habang siya'y bumubulong ng mga salitang, "Nawawala na ako, Mary, at hindi ko na alam kung paano ko pa muling mahahanap ang daan na sinasabi mong pananampalataya sa kanya." Dahil sa mga nangyari, may mga bagay na sa buhay ni Isabela na hindi niya na dating ginagawa. Hindi na siya pumupunta sa church. Wala siyang ibang ginawa kundi magtrabaho na lang ng magtrabaho, pagurin ang sarili hanggang sa magkasakit siya at hindi na makatayo. Wala na rin siyang masyadong kinakausap sa mga kaibigan niya. Wala namang ibang ginawa ang mga ito kundi hikayatin siyang magsimba ulit. Kaya lagi na lang tumatanggi si Isabela. "Kahit punta ka lang, Isabela, sige na. Dati mo naman ginagawa yon, hindi ba?" Sabi pa ni Julia sa kanya. Seryoso niyang tiningnan ng mga ito. "Ang mabuti pa, umalis na lang kayo. Hindi ko kailangan ng kausap dito. At wag niyo na akong hikayatin dahil hindi na ako babalik sa paglilingkod." Pilit niyang pinaalis ang mga kaibigan niya. Nang maisara ni Isabela ang gate, napabuntong hininga na lang siya. Hindi na talaga siya babalik kahit anong gawin ng mga ito. Matagal nang humina ang pananampalataya ni Isabela. Sa mga lumipas na taon, namuhay na lang siyang mag-isa. May nakilala pa naman siyang isa. Isang van driver. Naging sila pero kalaunan ay naghiwalay din. Manloloko kasi at batugan pang klase ng lalaki. Nalugi pa ang kantin dahil sa pangatlo niyang naging lalaki sa buhay. Kaya simula nun, hindi na siya sumubok pa. Mas lalo lang nadagdagan ang lahat ng trauma niya sa buhay. "Lola, pero wala ka pong sariling apo?" Tanong ng apo ni Isabela sa pamangkin. Natawa naman siya. "Ano bang tawag sa'yo? Apo naman kita. Wala akong anak, wala akong asawa, kaya wala akong sariling apo. Pero ayos lang. Sinumpa ako, Neng. Lahat ng magmamahal sa akin, umaalis o hindi kaya binabawi." Bahagya namang hinampas ni Mary ang kanyang braso. "Ate Isabela, ano ka ba naman? Ano bang sinasabi mong sinumpa ka? Hindi ka sinumpa. Sadya lang na yun ang kapalaran ng mga minahal mo." "At anong kapalaran ko? Maging mag-isa?" Umismid si Isabela na 65 years old na at mas maligalig na. "Wala. Gusto niyang maging miserable ako." "Ate naman, lagi mo nalang sinisisi ang Diyos. Gusto mo bang mapunta sa impyerno?" Tanong pa ni Mary sa kanya. Hindi agad nakasagot si Isabela. Tambay siya sa Biblia, kaya alam niya kung paano ilarawan ng impyerno. Pero ano bang magagawa niya? Pakiramdam niya ay parusa ang ibinibigay sa kanya ng Diyos. Hindi niya na alam kung ano pang dapat isipin. Sa tagal ng panahon, tumanda na siya. Para bang tuwang-tuwa ang may kapal na makita siyang nagdurusa. "Isabela, matanda ka na. Bumalik ka na sa paglilingkod." Pamimilit sa kanya ni Julia na matanda na rin. "Maniwala ka. Lahat ng bigat na nararamdaman mo, gagaan yan kapag isinuko mo na ulit sa Diyos ang lahat." "Umalis na nga kayo rito. Mas gugustuhin ko pang magtabas ng mga damo sa bakuran kaysa pumunta sa church. Umalis na nga kayo. Hindi ko kayo kailangan dito." Sabi pa ni Isabela at basta nalang iniwan ang mga kaibigan niya na ilang taong hindi siya sinusukuan. Akala niya titigil na ang mga ito pero sa lahat ng taong gagawing backup, bakit ang taong mula pa sa kanyang nakaraan? "Lola Isabela, may lolo pogi na bumaba sa sasakyan," sabi ng kanyang apo sa pamangkin. Kumunot naman ang noo ni Isabela. "Sinong matanda yan?" Tumawa naman ang kanyang pamangkin. "Tita, hindi niyo po ba naaalala? Sabi po ni Mama, ex niyo raw pong afam. Bumisita po rito. Wow, may pa-flowers." Nanlaki ang mga mata ni Isabela nang maisuot niya ang kanyang salamin. Nagulat siya nang makitang muli ang asul na mga mata ni James. Ngiti-ngiti pa ito habang may dalang bulaklak. "It's been a long time, mahal." Sabi pa ng matandang basta na lang siyang iniwan sa ere. Nabuhay ang galit sa kanyang dibdib. "Anong long time? Long time? Lumayas ka rito. Anong ginagawa mo ritong walang hiya ka? Pagkatapos ng ginawa mo sa akin nun, hindi porke matatanda na tayo, nakalimutan ko ng ginawa mo sa akin noon." Tumawa naman si James at mas humakbang pa papalapit sa kanya. "Mabuti na lang, nag-aaral ako ng Tagalog. Tinupad ko ang pangako ko sa'yo. Mag-aaral ako ng Tagalog para magkaintindihan tayo."
Tinarayan naman ni Isabela si James. Nag-aral ka pa? Nag-asawa ka naman ng iba? Siraulo ka ba? Umalis ka nga rito. Huwag kang tumuntong dito sa lupain ko. At teritoryo ko to. Alam ko naman, mahal. Hindi ko naman inaagaw. Nakangiting sabi ni James at hindi man lang naapektuhan sa mga pagtataray niya. Nandito sana ako para manligaw at ayain kang magsimba. Hindi ka na pumupunta sa church. Pakialam mo ba? Saka huwag mo nga akong tawaging mahal. May asawa ka na, di ba? Naiinis na tanong ni Isabela. Huminga ng malalim si James. Namatay na rin. Katulad mo matagal na akong byudo. Sinabi niya sa akin na balikan ko ang first love ko. Kaso hindi ko alam na itong first love ko, napakaligalig na matanda na pala. Tumawa ang pamangkin ni Isabel at basta nalang pinapasok si James ng walang pahintulot. Medyo humahaba na po ang usapan ninyo. Ang mabuti pa po siguro, maupo na muna po kayo sa loob at mag-usap. Matagal din kayong hindi nagkita, kaya baka miss na miss nyo na po ang isa't isa. Napairap naman si Isabela. Matanda na siya pero tandang-tanda niya pa rin ang ginawa ni James. Labis siya nitong pinaasa. Tinalikuran niya ang paniniwala na ayaw niya sa afam, pero yon at nabihag ni James ang kanyang puso noon. Yun pala, sasaktan lang din siya. Bakit bang ligalig mo? Nakangiting tanong ni James sa kanya. Ang kapatid niya naman ang sumagot para sa kanya. Hay, pagpasensyahan mo na Kuya James. May tetanus na ang mga bulaklak niyan, kaya wasak na ang puso. 2 beses ba namang nabiyuda, tapos 2 beses pang naloko. Kinurot ni Isabela ang kanyang kapatid. Kailangan pa bang sabihin sa unggoy na to? Tumawa naman si Mary at iniwan na sila. Sige, hahayaan ko na kayong mag-usap. Matanda na ako pero kinikilig pa rin ako. Umawang na lang ang bibig ni Isabela. Hindi siya makapaniwala sa kanyang pamilya na ipinagkakanulo siya ng ganoon. Alam naman nito ang mga pinagdaanan niya bago pa makamove on kay James. Pero yon at iiwan lang siya sa matanda na may asul na mga mata. Mahal, sabi pa ni James at hinawakan ang kanyang kamay. Mabilis niya namang hinampas ang kamay nito. Ano ka ba? Sinabi ko bang hawakan mo ako? Huwag mo akong hawak-hawakan. Hindi ba sinabi kong umalis ka na rito? Wala kang karapatang pumunta dito sa bahay namin. Manliligaw ako, Isabela. Sabi pa ni James na parang walang narinig. Mapakla siyang tumawa. Matatanda na tayo. Kung kailan ka lalandi sa kakulubot ng mga balat natin. Isa pa, hindi mo ba alam na may sumpa ako? Sumpa kapag sumama ka sa akin. Hindi mo ba narinig ang mga nangyari sa mga naging asawa ko? Gusto mo bang mamatay ng maaga? Tumaas ang mga kilay ni James at lalong lumawak ang ngiti. Ayos lang. Kung ang kapalit ba naman ay makasama pa kita kahit na saglit na panahon lang. Hinampas niya naman ang kamay nito. Akala mo ba nakikipagbiruan ako sa'yo? Hindi ka nakakatuwa. Sa tingin mo ba'y biro lang ang kamatayan? Kapag namatay ka, masasaktan ang mga taong maiiwan mo rito. Napanguso naman si James. Ibig sabihin, masasaktan ka kapag nawala ako? Iiyak ka ba, mahal ko, para sa akin? Mukha bang mahal kita? Dinuro niya ang matandang hindi niya maikakailang pogi pa rin. Wala na ako ni katiting na pagmamahal para sa'yo. Mandoloko ka kaya? Iniwan mo ako sa ere. Kung hindi pa sinabi sa akin ni Pastora na nagpakasal ka sa iba, hindi ko pa malalaman. Napabuntong hininga si James, natulala at tila inaalala ang mga nangyari sa nakaraan. Hindi ko naman talaga ginustong iwan ka. Nawalan lang ako ng sarili kong desisyon dahil sinunod ko ang aking mga magulang. Pasensya ka na. Nabuntis ko si Athena kaya nagpakasal ako sa kanya. Inaamin kong nagkamali ako sa'yo, pero maniwala ka man o hindi, ikaw lang ang babaeng minahal ko ng sobra. Pinangarap ko rin noon na maikasal sa'yo, pero dahil sa mga nangyari, hindi ko na natupad ang aking mga pangako. Napairap naman si Isabel. Pero okay na rin yon. Kung hindi ka nawala na parang bula noon, hindi ko makikilala sina Eduardo at Lando na minahal ako ng sobra. Isa pa, baka hindi ka rin nagkaroon ng anak. Baog kasi ako. Hindi kita mabibigyan ng anak kung sakaling magpakasal tayo.
Baka iwan mo lang din ako. Umiling naman agad si James. Kung tayo ang nagpakasal at nalaman kong hindi tayo magkakaroon ng anak, ayos lang sa akin. Ang mahalaga lang sa akin ay makasama ka, mahal. Isabela. Masama niya itong tiningnan. Kailan ka ba titigil kakatawag sa akin ng mahal? Isa pa, hindi ako tumatanggap ng manliligaw. Sa tanda kong to, mukha bang nagpapaligaw pa ako? Ikaw, kung kailan ka tumatanda, saka parang nagmumurang kamatis dyan. Natawa naman si James at mas umusog pa papalapit sa kanya. Marunong na akong magtagalog, pero wag mo namang gamitin sa akin ang mga malalalim na salita. Hindi pa rin kita maiintindihan doon. Hindi na sumagot si Isabela. Pakiramdam niya, hindi mawawalan ng sasabihin si James. Lagi itong nakakahanap ng paraan para mapahaba ang kanilang usapan. Sorry, Isabela. Puno ng sinseridad na sabi ni James. Hindi niya tuloy napigilang mapalingon sa matanda. Parang sobrang tagal na ng sorry mo. Dumaan ang lungkot sa mga mata ni James. Pasensya na, pero marami talaga akong pinagsisisihan nun. Marami akong posibilidad na naisip. Paano kung tayo nagkatuluyan? Magtatagal ba tayo? Hanggang pagtanda, tayo pa rin bang magkasama? Pero ayokong lagi na lang isipin yon. Kaya kahit matanda na tayong dalawa, gusto ko sana, sa huli, ikaw ang kasama ko sa aking huling hininga. Kaya humihingi na agad ako ng sorry kung palagi akong susulpot sa iyong tabi simula ngayong araw. Umiwas na lang si Isabela ng tingin. Iniisip niya kung lumilipas ba ang pag-ibig, pati na rin ang kilig. Pero mukhang hindi nga yata. Maaring natatakpan lang ng mga dumaang panahon, pero ang totoo, nandoon pa rin at nararamdaman ng paulit-ulit. Dahil sa kakulitan ni James, bumigay na lang din talaga siya sa mga panunuyo nito. Kahit naiinis, hindi na rin naman kasi siya tatantanan. Ayaw nang bumalik sa US kung hindi siya kasama. Halos tumira na rin sa bahay nila, makasama lang siya. Bis na bis ka! Nakangiting sabi ni James sa kanya. Ang ganda-ganda mo pa rin talaga. Napangiwi naman si Isabela. Nang bola ka pa talaga. Oh, bakit hindi ka pa bihis? Magbihis ka na. Pupunta tayo sa church. Bumahan naman ang gulat sa mukha ni James. Sigurado ka? Babalik ka na ulit sa pagsisimba? Oo nga, kaya bilisan mo dyan. Iiwan kita. Nagmamadali namang tumayo si James at pumasok sa loob. Nang lumabas ito, terno pa talaga sa kulay ng suot niya. Napairap na lang siya sa mga diskarteng pulpul ni James. Pero ang nakakainis, dalang-dala naman ang isang Isabela. Nang makarating sa church, gulat na gulat ang mga dati niyang kaibigan nang makita siya. Kahit mga batang tinuturuan niya lang noon na mga malalaki na, naiyak na rin nang makita siyang bumalik sa church. Hindi na rin napigilang umiyak ni Isabela. Alam niyang malaki ang naging pagkakamali niya na minsan niyang tinalikuran ang Diyos. Pero nakalimutan niya na maniwala lang pala dapat siya sa mga nagagawa nito at ito na ang bahala sa lahat. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na huwag nating isipin na isang parusa ang mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa ating mga buhay. Bagkus, tingnan natin ang lahat sa mas positibong bahagi upang matuto tayo at makapagpatuloy sa mas tamang landas para sa atin. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.